Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Pulong Duterte, harapang binira at survey ni Sara na booking. Alam nyo mga kaibigan, noong una, matapang na sinabi ni Kong Pulong Duterte na siya ay haharap sa anumang hamon ng gobyerno para patunayan na siya ay malinis. Pero noong nalaman niya na siya ay gigisahin ng ICI dahil sa issue ng 51 billion IMPA projects noong panahon ng kanyang ama na hindi malaman kung saan napunta, abay hindi siya sumipot. Ayon kay Pulong, hindi daw siya naduwag kundi panggigipit lang daw ito kasama ng kanyang ate Sara at wala daw Duterte ang duwag. Kaya naman binira ang patutsada ni Kong Pulong at totoo nga ba na walang Duterte ang duwag at ang matinding buwelta ng Malacanang sa mga Duterte? Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. No jurisdiction, only agenda. Yan ang giit ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte matapos niyang tanggihan ang imbitasyon ng ICI na humarap siya sa investigasyon tungkol sa umano'y irregularidad sa mga flood control project sa kanyang distrito. Aniya, dahil binuo ang komisyon ng ehekutibo, wala itong kapangyarihang ipatawag o pilitin ng isang miyembro ng Kamara alinsunod sa Constitutional Doctrine of Separation of Powers. Dagdag ni Duterte, may ganap ng akses ang ehekutibo sa lahat ng kinakailangang dokumento at impormasyon, kaya't hindi na aniya kailangan ng Malacanang na dumulog sa Kongreso para sa mga proyektong nasa ilalim ng pangangasiwa ng ehekutibo. Binigyang diin din ng kongresista na hindi siya naging bahagi ng House Appropriations Committee mula 2019 hanggang 2022. Ang panahong iniuugnay sa mga umano'y anomalya kaya't wala siyang kakayahang sagutin ng mga tanong ng ICI. Sa halip aniya ay dapat ang First Family at dating Speaker Martin Romualdez ang imbestigahan ng ICI matapos silang idawit ni resigned Congressman Zaldico sa umano'y multi-billion peso budget insertions. Para kay Congressman Pulong, shocking and impossible to ignore ang mga alegasyon ni Ko. Binansagan din ng mambabatas bilang propaganda tool ang ICI at isang political weapon laban sa kanya at sa kapatid niyang si VP Sara. Well mga kaibigan, ganun ulit yung mga rason ng mga Duterte, 'di ba? Nung una, sinasabi nila na haharap sila. Ngayon umatras. Tapos ang dahilan, paulit-ulit, ginigipit, pinupolitika ang pamilya Duterte. Kaya naman mga kaibigan, etong matinding sagot ng isa sa mga tinik. Tinik sa lalamunan ng mga maka-Duterte, ang former Senator Trillanes. Pakinggan po natin ito. Very typical po yan sa mga Dutertes. Magbabluff sila pero pag i-call mo, nagfo-fold eh. At ito na naman is one example of that. At ito, ang makikita dito ng mga kababayan natin. At sana mamulat naman yung mga supporters nila. Sana. Na yung mga pinag-aakusahan nila humaharap doon. Pero itong kanilang mga kakampi umiiwas. At ito, sabi ko nga, documented yung kay Pulong, 51 billion ang na-allocate dun sa distrito niya. Even theoretically, hindi mo kayang isiksik yung ganong karaming flood control projects dun sa kanyang distrito. Physically impossible to do that. Kaya madaling mahuli itong taong ito eh. Kaya ang laki ng setback natin nung panahon ni Duterte dahil siya ay isang agent ng Beijing. Tama naman, 'di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Trillanes, former senator, 'di ba? Magaling talagang mang-bluff at puro lip service lang talaga itong mga Duterte. Bakit kanyo? Tatandaan nyo pa ba mga kaibigan nung hinamon si dating Presidente Digong na ilabas yung bank account niya? Nung una, ang tapang. Pero bandang huli, ayaw din ilabas, 'di ba? At gumawa pa ng eksena sa gitna ng hearing doon sa Kamara. Natatandaan nyo po yun, di ba? Biglang bawi, Tapos si Sara Duterte, gusto niya ng bloodbath nung panahon ng impeachment trial. Pero binasura ng mga kaalyado niya dyan sa Senado. Ngayon naman mga kaibigan, isa ding matinding maka-Duterte, si Senator Bato. Ang sabi niya, hindi daw siya takot sa ICC. Ano pa sabi? Bring it on. Ayun, nauna na nagtago bago pa lumabas yung warrant. Pero sa kabila nun mga kaibigan, mahusay daw ang mga Duterte. Lalo na si Vice Presidente Sara Duterte. Dahil daw dito mga kaibigan, eto, ang tindi no mga kaibigan, kung
Ewan ko saan galing tong survey na to eh. Oo. Kasi nga daw may 43% na kababayan natin ay nahuhusayan dito kay BP Sara. Samantalang kay Pangulong Marcos ay 21% lang. Pero ang tanong kasi dito, saan nga ba talaga mahusay? Oo. Saan nga ba talaga mahusay si Sara Duterte? Baka naman hindi na itanong. Alam natin na mahusay si Sara Duterte, lalong-lalo na sa usapin ng confidential funds. O lalong-lalo na sa pagta-travel abroad. O mahusay sa dyan. Di po ba? Pero ang sinasabi ng survey ay 43% daw po ay nahuhusayan sa performance ng ating Vice Presidente. Although mga kaibigan, malayo pa naman ang halalan, pero sinasabi nga po ng mga makadilis na sure win na si Vice Presidente Sara Duterte sa pagkapangulo. Pero ito naman mga kaibigan yung buwelta ni former Senator Trillanes. Pakinggan po natin ito. Tungkol doon sa rating ni Sara Duterte, I agree with him, malayo pa. Kata 30s lang yung ano niya ang kanyang voter preference 30+% lang. Alam niyo nung panahon nung kay Binay noon, Yes, I think 2013, going into 2014, si Binay noon was 80+%. Number 1 President in waiting na siya noon. Pero after 1 year, wala na, nag-fade na. Ganon din na nakikita ko mangyari dito sa kay Sara. Yung numbers niya na yan, naka-max na yan maximum na yan. Kasi known product na siya 'di ba? Known na yan. Ang mangyari nito, pag may sumibol na bagong mga muka at pag nanaro down yung list, pag nakita nyo kasi dun sa listahan na yan, ang daming mga pangalan. Hindi naman kasi magkakasabay-sabay. For example, natatakbo si Leni Robredo, Risa Hontiveros, at Bam Aquino. Isa lang ang tatakbo dyan. At doon naman sa panig ng Marcos administration, for all yun na, baka magsanib puwersa yan with the middle forces, yung mga pink, yung mga dilawan. Maganda yan. E di, pagka ganon, pagka head-to-head yung laban, kayang-kayang talunin yan si Sara. Pero bunga ng pangangailangan, kagaya yung mga nasaksihan natin sa kasaysayan, nagsasanib puwersa pa rin, ultimately. Totoo naman. At ito, sabi ko nga, kung titignan nyo, kung saan nagsimula yung mga numero ng mga Duterte, sabihin mo ng after elections nung 2016, umaabot pa nga yan ng mga 90+%. Ngayon po, nandiyan na lang sila sa 30+%, and that's a good sign. Na may mga nabubulag pa rin sa kanila, pero marami nang namulat. Totoo mga kaibigan, marami nang namulat talaga Kasi dati marami talagang dito sumasamba 'di ba? Sa mga Duterte. Talagang akala mo kulto. Pero ngayon mga kaibigan, unti-unti na silang nalalagas. Dahil kasi noon, 'di ba, may unity. Nandiyan yung mga Marcos, ng mga loyalista, pero inaangkin kasi ng mga makadilis na yung kabuuan ng suporta talagang solido. 'Di ba? Solid na talagang makadilis. Hindi nila alam na yan hati-hati o galing sa mga grupo yan. Kaya naman, agree ako mga kaibigan doon sa sinasabi ni former Senator Trillanes na dapat talaga magsanib ang mga iba't ibang grupo na naniniwala sa tunay na pagbabago at hindi lang yung puro propaganda. Heto naman yung naging reaksyon mga kaibigan ng Malacanang sa naging patutsada ni Pulong Duterte na wala daw kwenta ang ICI. Ginawa lang ito ni Marcos para pabagsakin ang mga Duterte. Pakinggan po natin ito. May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Nagbigay ng kanilang mga response, ng kanilang mga nalalaman. At kung walang itatago, di dapat magtago. Reaction lang po ni Presidente kasi kahapon po si Majority Leader Sandro Marcos humarap po sa ICI. Ano po ang naging tugon dito ng Pangulo? Since sinabi din po ni dating DPW Secretary Babe Singson na tila po nabigla si Majority Leader Sandro Marcos sa mga itinanong sa kanya. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente. Tama. Hindi takot. Matapang na humarap sa investigasyon. Hindi nagtago. Nagboluntaryo pa. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba.
So doon pa lang po bilang magulang ay proud sila sa kanilang anak. At nagulat, siguro hindi natin alam, hindi po ako privy sa naganap na hearing. So hindi natin alam kung ano ang kinagulat. Nagulat ba siya sa bagong facts? Nagulat ba siya sa bagong data na malamang ay hindi niya alam? So I cannot speculate on that. Thank you, ma'am. Sa totoo lang mga kaibigan, maayos din naman ang pamilya Duterte. O, magkasundo-sundo nga sila eh. Sila magkakapatid, silang mga pamilya, di ba? Magkasundo nga si si Hanilet at si Sara. O, sa sobrang magkasundo sila eh, hindi nila alam kung ibebenta ba yung bahay ni Digong o yung mahirap symbol na kulay green na bahay ni Digong. O, alam niyo yon? Di ba? Matapang naman talaga sila, lalong-lalo na yung sobrang tapang na si BP Sara Duterte, 'di ba? Nagbanta nga siya. Tapos nag-hire pa siya ng assassin. O, matapang sila. Decente din sila. Si Pulong nga, mga kaibigan, 'di ba? May eksena sa isang club. Mahilig daw siya sa chicks. O, decente. O, kaliwat kanan yung nauugnay sa kanilang mga korupsyon. O, di po ba? Talagang malinis at decente. O, anong problema doon? Di po ba? Kaya may tama. Oo. Tandaan natin may tama ang pagpapalaki ni Tatay Digong. Pinapakita po ng Pangulo ang kanyang pagpapahalaga at matatag na suporta sa kasundaluhan. Nagkakasunod-sunod po yung bisita niya sa mga kampo. Ang anunsyo niya ng dagdag na base pay, subsistence allowance. Ang tanong po does the President feel the need to show this support to the military at this time? Hanggat may oras po ang Pangulo, hindi po ito dapat kino-question. Ang pagbisita sa ating mga kasundaluhan, sa mga uniformed personnel, ay nararapat lamang po bilang Commander-in-Chief. Totoo So naman. wala po itong kinalaman kung merong mang issue ngayon, obligasyon po ng Pangulo na bisitahin sila. At ito po ay nagkataon lang na bukod po sa pagbisita yung mga anunsyo ng dagdag na benepisyo sa mga sundalo, nagkataon lang na ito po ay nangyayari sa panahong may mga panawagan for the military to withdraw support from the administration. Kung nararapat po silang bigyan na mas magandang ayuda, pagtulong, kailangan naman din po nating bigay dahil ang kanilang sakripisyo po sa bayan. Correct. Buhay po ang nakataya sa kanila. Ma'am, on a related topic, still on the military, the Kilusang Mayo Uno is criticizing the timing and the intention of the Marcos Jr. administration Ayan na naman. in increasing the base pay of all military and uniformed personnel. In their own words, they said na kakaibang timing nga naman itaas bigla ang sweldo ng mga pasistang tropa ng Estado kung kailangan nasusukol ka na sa galit ng taong bayan sa sindikatong korupsyon. How does the palace explain to the public kung bakit po nag-implement ng base pay hike when talks of a possible military reset or ouster are rife in public? Ang pagkilala po sa mga kasundaluhan natin, hindi po ito nababatay kung ano po ang nangyayaring ingay ngayon. Mga political noise. Karapatan po nila at dapat lamang pong kilalanin ang kanilang pagiging bayani ng ating bayan. Totoo So naman. sa mga ganyan mga usapin, mga negatibo na ibinibigay at pinupukol sa Pangulo, hindi po ito magpapatigil sa Pangulo para bigyan ng tulong ang ating mga kasunduluhan. Ma'am, the same group is also questioning bakit daw po mayroon ng daily subsistence increase for the military personnel. Merong increase sa base pay, pero yung mga ordinaryong manggagawa who underwent the process of a legislative wage hike, hindi pa rin daw po nag-grant yung hinihingi nilang 200 peso a regional wage increase. Hindi po yun sakop ng Pangulo. Sa Pangulo po, sa DOLE po, nakikita po natin, meron pong pagtaas ng mga sweldo sa mga regions. Meron po. At hindi po nila yan Meron makakaila. talaga yan. Hindi po pinapahinto ng Pangulo ang pagtataas ng sweldo na within his power. Pero yung pagtaas po, binabanggit nila na halagang 200 at yan po ay nasa kamay na po ng Kongreso. Just a follow-up question. The DOLE is under the executive branch and therefore under the president. Why can't the president push for the wage hike of ordinary Filipino workers? Meron po tayo sa tripartite board, meron po increase. Hindi po ito makakaila. Yung sinasabi po nilang wage hike ng 200 pesos, ito po ay saklaw ng Kongreso. So hindi naman po nakikialam ang Pangulo sa trabaho ng Kongreso. Ma'am, how does the palace respond to observations na yung mga officials close to the president or at least in the executive branch, nagre-resign lang po sila kapag naibabalita na or naisisiwalat na yung alleged involvement nila dito sa mga anomalies in government? Take for example, Jojo Cadiz na yung 19-year-old son apparently is the head of a construction firm na nanalo ng millions of pesos in government projects. Hindi ba dapat ikatuwa ng tao, ng taong bayan,
kung meron mang mga tao na kaalyado ng Pangulo at kapag ka na-involve kahit wala pang desisyon o wala pa man judgment ay umaalis, hindi po ba mas magandang tignan yon? Mas maganda po yon dahil ibig sabihin hindi nagtotolerate ang Pangulo kung mayroon mang mga taong maaaring nasasangkot although wala pang judgment. Hindi tulad ng mga nakaraan, kahit nandiyan na yung mga pangalan, nag-i-stay pa rin kahit malaki na ang issue about sa corruption. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro? Ang tawag po kasi dyan is delikadesa. May delikadesa sila na pag sila ay nasasabit sa anumang mga corruption, ay nagre-resign na lang. Pero hindi ibig sabihin na sila ay absuelto sa kanilang mga di umano'y kabalbalan. Tulad na lamang ni DPWH Secretary, former Secretary Bunuan, di ba? O nag-resign siya sa gitna ng mainit na usapin sa malawakang korupsyon ng flood control projects, pero eto hinahabol pa rin siya ng hustisya, di ba? Kakasuhan siya at may mga patong-patong na kaso. Kaya mas maganda talaga mag-resign. Hindi tulad ng panahon nga nung nakaraang administrasyon, kahit na sampalin mo yan ng ebidensya ay magi-stay pa rin dyan. Paano nakasandal sa pader di po ba? Tsaka mga kaibigan, yung issue nila doon sa pagtaas sahod ng mga men in uniform, para sa akin mga kaibigan, wala namang pumasama doon di po ba? Hanggat naaayon ito sa batas at hindi nakokompermiso ang pondo ng bayan. Ang masama kasi mga kaibigan, binibigyan ng kulay ito dahil nga daw sa Marcos resign na panawagan, kaya ginagawa ng Pangulo dagdagan yung sahod ng mga AFP, PNP para hindi sila mag-withdraw ng support sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa Pangulo. Tulad nga po, di ba mga kaibigan, ang sinasabi ng marami sa ating mga kababayan ay ayos lang naman na dagdagan ng sahod itong mga men in uniform kaysa naman magkagulo at panigan ang mga Duterte para sila ang mamuno sa ating bayan. Tulad nga rin po ng sinasabi ni Calyodi, believe ka rin kila Sara Duterte, mandarambong na nga daw, BO pa daw. Tapos gagawin pa daw natin the next president. Aba, matindi talaga mga kaibigan, di totoo nga na mas lalo talagang magkakagulo at naloko na kung ganon. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan. At mga kaibigan, babatiin ko lang yung mga may birthday ngayon. Happy birthday, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin at kamag-anak natin dyan sa Australia, si Manang Cora. Happy birthday po sa inyong lahat. At shout out po sa lahat ng mga subscribers natin, mga sumusuporta dito sa ating channel at mga nagko-comment po dito. Maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat. Again mga kaibigan, kita-kita ulit tayo. Peace out. God bless sa inyong lahat.